gagawin mo habang naghihintay? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:19 na ng umaga. At para sa ating mga balita, ito po, naglabas ng seryosong babala ang Department of Health ukol sa mabilis na pagkalat ng sakit na tigdas kung saan ang isang positibong bata ay maaaring makahawa ng hanggang 16 na iba pang batang wala pang bakuna. Ayon po sa kagawaran, hindi dapat balewalain ang tigdas at rubella dahil ito ay mga mapanganib na sakit. Ang mga komplikasyong dulot nito ay maaaring humantong sa malubhang pagkakasakit, pagkakaospital o mas masamang sitwasyon. At ito ay ang kamatayan. At dahil dito nananawagan po ang DOH sa mga magulang at mga guardians na magpabakuna o ipabakuna na ang kanilang mga anak na may edad na 6 hanggang 59 buwang gulang o yaong mga wala pang 5 taong gulang. Binigyan diin ng mga otoridad na ang bakuna ang pinakamabisang proteksyon laban sa nakakahawang sakit na ito. Maaring dalhin ang mga bata sa mga fixed vaccination sites gaya po ng health center ninyo dyan sa inyong barangay o yung mga temporary vaccination sites na itinalaga naman ng inyong lokal na pamahalaan. At yung iba po dyan ay yung City Health Office po ang magde-deploy ng kanilang tao sa inyong lugar. Tiniyak naman ng DOH na ang mga bakunang ibinibigay ay ligtas, epektibo at libre para sa lahat ng mga kwalipikadong bata. Zambasulta Balita. Ayan, at alam natin kahit ang ZCMC ay nagbigay na rin o nag-post na rin na pwede nang pumunta sa kanila. Meron din silang schedule actually ng kanilang vaccination. So mamaya ay susubukan natin hanapin kung kailan nga ba iyon para malaman natin kung pwede kayo pumunta doon. Baka malapit lang kayo sa area. Doon na lang kayo magpabakuna. So mahalaga po sa ating mga nanay hanggang February 13 po ito na dalhin po ang inyong anak. I think itong 59 months ay nasa 4 years old and 9 months. Yan po yung edad na pwede ninyong dalhin ng inyong mga anak para magpabakuna. Ayan. Ito po ang Zamboanga City Medical Center ay meron nga ding measles rubella vaccination activity at kung saan magsisimula po ito ngayong araw na ito, January 23 hanggang sa February 6. Saan kayo pupunta? Doon po sa ZCMC Pedia Consultation Area. Sa 4th floor po yan ng OPD building ng Zamboanga City Medical Center. Again, 6 months to 59 months old. Pwede rin po kayo pumunta sa kanilang official Facebook page, ang ZCMC Public Health Unit, dahil meron po doong link na kailangan nyong pasukin para po ma-register ang inyong mga anak. Please note na yung mga anak, mga apo, mga pamangkin na may fever ay hindi po muna pwedeng magpa-vaccine. Postpone muna at bumalik na lamang kapag wala ng lagnat o sakit ang inyong anak, apo, mga bata. Pero kung malala po i-ER nyo na po yan. Oo. So, sama-sama po natin protektahan ang ating mga kabataan. Zambasulta Balita. Samantala, pinangunahan ni Mayor Kimer Adan Olaso at Vice Mayor Beng Climaco ang formal na pagbubukas ng Talon-Talon Super Health Center kahapon. Ang nasabing proyekto ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Senator Bongo at ng Department of Health o DOH.
Ang pasilidad ay itinayo sa pamamagitan ng pondo mula sa DOH na nagkakahalaga ng 11.5 million pesos. Layunin nito na maghatid ng mas mabilis at dekalidad na serbisyong medikal, hindi lamang para sa mga residente ng Barangay Talon-Talon maging sa mga karatig na barangay at mga komunidad sa malalayong isla. Binigyang diin sa ulat ang pagbubukas ng center na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng sistemang pangkalusugan sa lungsod ng Zamboanga. Matatandaan noong December 2025, matagumpay din na binuksan ang Super Health Center sa Barangay Sanggali matapos makompleto ng City Health Office o CHO ang lahat ng kinakailangang rekisitos para sa operasyon nito. Sa pamamagitan ng mga bagong pasilidad na ito, inaasahang mas mapapadali ang pag-access ng mga Zamboangueño sa mga pangunahing serbisyong pangkalusugan nang hindi na kailangang lumayo pa sa kanilang mga tahanan. Zambasulta Balita. Samantala, mapalad na nakaligtas ang isang 33 taong gulang na tindero ng buko juice matapos itong pagbabarilin kahapon ng tanghali ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa isang food stall na matatagpuan sa kahabaan ng Bypass Road sa Barangay Pasunangka. Kinilala ng Zamboanga City Police Office o ZCPO ang biktima na si Jeffrey De La Cruz, isang residente ng Barangay Victoria dito sa lungsod ng Zamboanga. Batay sa inisyal na investigasyon, kasulukuyang nung mga panahong iyon ay nagbabantay ng kanyang stall ang biktima nang biglang huminto sa kanyang tapat ang dalawang lalaking lula ng isang motorsiklo. Walang ano-ano ay sunod-sunod na pinaputukan ng isa sa mga sospek ang biktima bago mabilis na tumakas patungo sa direksyon ng Barangay Kabatangan. Ang mga salarin ay naiulat na kapwa nakasuot ng jacket at full-face helmet upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Agad na isinugod sa ospital ang biktima upang malapatan ng lunas matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad sa crime scene, naka-recover sila ng 4 na basyo ng bala mula sa caliber 45 at sa kasulukuyan ay patuloy pa ang malalim na investigasyon ng ZCPO upang matukoy ang motibo at madakip ang mga suspect na responsable sa nasabing pag-atake. Zambasulta Balita. At kagabi nga nag-post din ng ating city mayor regarding sa shooting kung saan ay sinabi niya sa kanyang page ni Mayor Kimer Adan Olaso na meron na silang person of interest at na-identify na at patuloy na ang manhunt operation. Ongoing ang manhunt operation doon sa mga suspect. Oo, pag sinabing person of interest, hindi po ito ang suspect. Pero ito yung mga key person na pwedeng huling nakausap ng biktima at may alam na pwedeng magturo sa suspect. Ayan yung mga paglilipang. Hindi ibig sabihin sila ay nakakulong. Oo. So sila yung key person para ma-identify kung may possibility ba na yun yung suspect, ito yung suspect. So, pero hopefully mas ma-improve pa talaga ng ating Zamboanga City Police Office itong campaign nila against loose firearms. Kasi yung issue natin dito sa Zamboanga, hindi naman din talaga na yung peace natin overall ay disrupted na. Hindi akel abla kita overall na makita ki peace and order. Pero ang gusto natin hindi laging pag may kagalit, 'di ba? Pwede na lang bumaril. Kasi yung tanong, yung mga baril na yan, lisensyado ba yan? Pero hindi naman ibig sabihin lisensyado, 'di ba? Hindi ka na pwedeng ma-influence ng anger mo. Pero hopefully mas paigtingin pa yung campaign against loose firearms
para naman hindi lahat ng mga tao dito ay basta lang maka-own ng baril dahil yun na nga, ginagamit na siya sa mga personal grudge, sira biyaw yan na unhente, ni may otro solusyon. So dito talaga papasok yung responsibilidad ng ating mga kapulisan at yung mga may alam kayo, mga members of the family, alam nyo na ang inyong tatay, ang inyong kapatid, mama nyo ba yan o uncle nyo ba yan, may hawak na baril at alam mong hindi lisensyado at alam mo siya ay may anger issue. Kasi ang nakakatakot dyan, kung hindi kayo ang mabiktima, meron siyang mabibiktimang iba kasi magiging matapang man yan siya. Diba? Kaya naman sa Ele, abla kita, Akel, ano ba yung matapang sa Chabacano? Valiente. Kay sabi leche, neleko sa taagara. So kayo po, parang walang mabiktima at alam nyo hindi siya responsible sa paghawak ng baril, magtuturo rin po kayo, magre-report po kayo sa ating mga kapulisan kasi in fairness din, hindi naman kaya lahat i-house to house ng ating mga kapulisan, ang mga community, ang mga bahay. Hindi naman lahat alam nila. No, hindi rin kaya ng kanilang numbers ang pagpunta sa bawat kabahayan. Kaya checkpoint 'yan ang pwedeng gawin. So magtulungan tayo, shared responsibility. 'Di ba? Para kung may kaaway, lagi yung solution natin for reconciliation. 'Di ba? Hindi naman kailangan agad-agad maging okay, pero may ganong reconciliation, may pagpapatawad na mangyari. Kasi kung lagi na lang barilan, o por eso, 'di ba? Tapos maiulat pa yan sa national. Kaya minsan ay nakakatakot sa Zamboanga. So magtulungan po tayo. So for this month, yan na yung pang-anim na shooting incident. At kahit daytime, no, hindi na natatakot. Basta channel lang full face helmet. Kaya importante rin po yung CCTV sa bawat barangay. Igual na tetuan, si chene mga robo ali, ta pwede gayod kuhi sikap. Porque man, kay todo anggulo gali ali na barangay tetuan, chene CCTV. So, yan yung mga dapat na punduhan ng ating barangay, ng ating LGU, magkaroon ng CCTV sa bawat anggulo. Kasi kahit naka full face helmet yan, kung alam mo saan pumunta yan, mahahabol. Kaya nung pwede makita ko na full face helmet na driving, kay national law man yan, hindi pwede mag-adjust kasi mambangga tamin kita todo in Jesus name naman. Pero di ba yung senaryo, importante ang full face helmet. Kahit ako hindi ako magdadrive ng hindi na no carry yung akal gani no visor kasi feeling protected tayo pag talagang full face. So hindi mag-a-adjust siguro ang full face helmet. Anong mag-a-adjust? Maglagay ng CCTV. Kay maklaro mase ondele anda, di ba? Ondele man suksuk, ondele esconde. Klaro se, kay chene CCTV. So yan yung mga dapat i-invest ng ating LGU, ng ating barangay. Zambasulta Balita. Samantala sa ibang balita, formal nang itinalaga si Lieutenant Colonel Edgar Bernardo Jr. Ng Philippine Navy Marines bilang bagong commanding officer ng Marine Battalion Landing Team o MBLT-1 at ginanap ang change of command ceremony sa Camp General Basilio Navarro, Barangay Calarian noong araw ng Miyerkules. Pinangunahan ni Brigadier General Bayani V. Coraming, commander ng 2nd Marine Brigade, ang pagsasalin ng katungkulan mula sa papalabas na opisyal na si Lieutenant Colonel Neptali Papa patungo kay Lieutenant Colonel Bernardo. Sa kanyang panunumpa, tiniyak ni Bernardo ang pagpapatuloy ng mga inisyatibo sa hanay ng batalyon. Dumalo naman sa nasabing seremonya sina Congresswoman Kat Chua at Zamboanga City Police Director Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. Pagkatapos ng programa, agad na nakipagpulong si Lieutenant Colonel Bernardo at iba pang mga opisyal ng seguridad kay Mayor Kimer Adan Olaso sa City Hall upang talakayin ang sitwasyon ng seguridad sa lungsod. Zambasulta Balita. Ayan, itong MBLT-1, ito po yung mga
taga Philippine Navy Marines na nagbabantay sa shoreline. Sila din po yan minsan nagli-lead ng mga underground investigation when it comes po sa mga droga. Naalala nyo po yung na-confiscate na malaking halaga ng droga dito sa Rio Hondo? Oo, ang PIDEA daw ang nag-lead nun, pero sabi ni Mayor Olaso, ang MBLT1 ang siyang nakadiscover ng droga na iyon. So, yan po ang kanilang role din, ang Marine Battalion Landing Team. So, patuloy po natin ipanalangin ang ating mga itong mga kapulisan natin, itong mga sundalo natin, itong mga Marines natin for their safety, no? Dahil minsan nga hindi na yan sila nakakauwi sa kanilang pamilya para lang patuloy tayo bigyan ng magandang buhay dito sa ating syudad. So, let's continue to pray para sa kanila, lalo na prone sila sa pagod, prone sila sa mairitable kasi nga dahil burnout na rin sila sa kanilang trabaho. So, bigyan natin lagi sila ng respeto. Sundin natin ang batas. Yan yung pinakamagandang gawin natin. Sundin ang batas para gumaan naman ang kanilang trabaho. Zambasulta Balita. Samantala, sinisimula na ang konstruksyon ng cell number 4 sa sanitary landfill sa Barangay Salaan matapos ilaan ng lokal na pamahalaan ang pondong nagkakahalaga ng 79.9 million pesos. Pinangunahan ni Mayor Kimer Olaso at Vice Mayor Maria Isabel Climaco ang groundbreaking ceremony noong Enero 20 bilang bahagi ng estratehiya upang palakasin ang sistema ng solid waste management dito sa lungsod. Ayon pa kay Mayor Olaso, ang bagong cell ay idinisenyo para sa mas ligtas, epesyente at makakalikasang paraan ng pagtatapon ng basura. Sa gitna ng pagtitipon, muling nakiusap ang alkalde sa publiko na bawasan ang paggamit ng mga plastik at ugaliing ang reuse o muling paggamit ng mga kagamitan. Babalaan niya ang kapabayaan sa kapaligiran sa kasulukuyan ay magdudulot ng mabigat na pasanin para sa mga susunod na henerasyon. Ang nasabing proyekto ay pangangasiwaan ng City Engineer's Office at itatayo ng isang pribadong construction firm sa ilalim ng superbisyon ng pamahalaang lungsod. Zambasulta Balita. Ito naman, update po dyan sa Artilim Boulevard. Naglagay na ng mga container o basurahan para sa mga used cooking oil ang City Environment and Natural Resources Office o OCNR. Diyan nga sa kahabaan ng Artilim Boulevard. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estratehiya ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Kimer Olaso upang maayos na mapamahalaan ang basura ng mga vendor at mapigilan ang polusyon sa dagat. Layunin nitong tiyakin ang tamang pagtatapon ng solid at liquid waste sa isa sa mga pangunahing pasyalan ng lungsod. Sa ginawang pagbisita ni Mayor Olaso sa Boulevard, personal niyang binalaan ang mga food vendor na maaari silang pagmultahin o tuluyang bawalang magtinda kung hindi susunod sa tamang pamamahala ng basura. Mariing tinukoy ng alkalde na dapat nang matigil ang pagtatapon ng basura sa dagat at ang pagkakalat sa paligid. Binigyan din diin ni Olaso ang pagpapanatili ng kalinisan sa Artilim Boulevard ay hindi lamang tungkulin ng LGU kundi isang shared responsibility ng mga negosyante at ng mga mamamayang namamasyal dito. Zambasulta Balita. Samantala, magsasagawa naman ng orientation ang National Commission on Indigenous People o NCIP para po sa lahat ng mga miyembro ng Indigenous Cultural Communities o Indigenous Peoples, ICCs, IPs sa lungsod ng Zamboanga. Ito po ay gaganapin sa Pebrero 2026, araw po yan ng Martes ng alas 9 ng umaga sa Harmony Village, Barangay Sinunok. Tatalakayin sa orientasyon ang mga sumusunod: Revised Amended NCIP Administrative Order Number 01, Series of 2021, CEB Resolution Number 2023-0907-063,
at Unified Approved Local Guideline. Ang paanyayang ito ay partikular para po sa mga grupong Sama-Bangingi, Subanon, Kolibugan, Yakan at Badyaw, gayon din sa iba pang stakeholders. Layunin nito na matiyak ang mandatoryong representasyon ng mga katutubo sa mga lokal na konseho at policy-making bodies. Zambasulta Balita. Samantala, update naman po tayo mula sa Zamselco, parang marami pong power advisory po. Okay? Umpisahan po natin sa Saturday. Ayan, bukas magkakaroon po ng 6 hours power interruption sa Recodo Feeder. 6 a.m. to 12 noon. At dahil dyan, apektado ang lahat ng Barangay Recodo, Roel, Tincan, portion ng Barangay Kawit hanggang sa Mega Fishing Corporation, portion ng Barangay Ayala, Zone 1 to Zone 7 Ayala hanggang Barangay Tulungatong. At samantala, meron pa sa Sunday naman, Labuan Feeder, 2 hours brownout po kayo, 12 noon hanggang 2 p.m. At 6 hours sa Sinubong Single Phase Recloser, 12 noon hanggang 6 p.m. Sa Sunday po yan. At dahil dyan, apektado po ang part ng Barangay Ayala. Ito yung under sa Labuan Feeder, yung 2 hours. Part of Barangay Ayala mula Zamselco Substation, Advent, Santo Niño, EDSA. Barangay Tulungatong, Barangay La Paz, Kadalagan, Polo Jutay, Polo Grande, Camp Susana. Apektado din ang Talisayan Highway to Barangay Pamukutan, Sitio Anuling, Papaya, San Ramon, San Ramon Penal Colony, Wimso Agriculture San Ramon, Barangay Sinubong, Sitio Malandi, Barangay Patalon, Barangay Labuan, Latap, Barangay Limpapa hanggang sa Limpapa Luok. Yung Sinubong Single Phase Recloser na 6 na oras ang brownout. Apektado ang Barangay Patalon, Barangay Labuan, Limpapa, Malayal hanggang sa Municipality of Sibuco. Talisayan Feeder, pasok rin po kayo sa power o scheduled power interruption sa Sunday, January 25. 6 hours po yan, 6 a.m. to 12 noon. Under Talisayan Feeder, affected ang portion ng Barangay Ayala mula Zone 3, Assumption Phase 1 and 2, Dumagsa Road, Blue Homes Ayala at portion ng Barangay Talisayan. Ito yung Kalye Waras, Permex at Old Highway Talisayan. Guardian National Feeder, 5 hours brownout din kayo, 4 a.m. to 9 a.m. bukas, araw ng Sabado, January 24. Okay, beside City Hall, part ng Lorenzo Street to Port Area, entire area ng Magay Public Market, entire Barangay Zone 1, ito yung Governor Lim, entire Barangay Zone 2, JS Alano Street, Guardia National Street, Mayor Climaco Avenue, Magno Street, Governor Lim from Magay to junction ng Barcelona Street, P. Reyes Street, P. Brillante Street, Tomas Claudio Street, part po ng Campaner Extension, portion ng Barangay Zone 1, yan yung portion ng Governor Lim Avenue, Camp Batalya, Alejo, Alvarez Street, City Jail, Embassy Hotel, Central School, Varela Street, San Jose Road, Boa Drive, Nazareth Drive, entire barangay ng Santo Niño. Ito yung Triplet Road, Lemon Drive and ends, Canelar Elementary School, Santo Niño, Francisco Loop to area Quadra. Portion ng Barangay San Jose ay apektado rin po sa scheduled power interruption. Sa iba pang detalye, puntahan nyo po ang page din ng Zamselco. Santa Maria Recloser ay kasali rin po Saturday. 6 hours brownout o kinamamdang makaapektado sila. January 24 bukas po, 10 a.m. to 4 p.m. Under Recloser Santa Maria, apektado ang Arnuco Drive, Blue Homes, Carmen Valley Subdivision, Convention Hall, Boy Scout Camp Area, Duramos Drive, Fernandez Drive, Fernando Drive, G. Ibol Drive, Island Drive, Itoralde Drive,
Lacasteville, Lantawan, Napolcom area, Pasunangka Elementary School area, Paso Villa Drive, Poste Drive, Renit Drive, Rosa Village, Saavedra Camp, Summerhill Subdivision, Toribin Drive, Toribio Drive, Villa Rio Drive, Sitio Abong-Abong, Sitio Muruk, Manuelas Drive, Paseo de Nazaret Drive, Zamora Drive, Castro Drive, Paradise Valley, Eagle Drive, Road Runner Drive, Barangay Santa Maria. Ito yung Doña Nene Drive, Galvez Drive, JL Fernando Drive, Lacandalo Drive, Luistro Drive, Aizon Drive, Montesino Drive, Navarro Court, Palmeras Drive, Belio Drive, Tan Compound, Teodoro Lane, Villa Santa Maria Subdivision, Villa Escusa Drive, We Compound, Solis Drive, Wingo Drive, Ato Compound, Ben Mil Drive, Fairview Drive, Dulian, Upper Pasunangka, Sitio Santo, Sitio Lumbang, Sitio Lumbia, Barangay Kapisam, to Sitio Bandera, Arquiza Drive, Blue Homes Subdivision, J. France Drive. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Sa ating pagbabalik, makakasama po natin si Dr. Victoria Dagalea Mangasir, ang Chief Curriculum Implementation Division ng DepEd Zamboanga City para pag-usapan ano yung mga dahilan. Bakit nahihirapan ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante na matutunan ang foundational skills? Magbabalik po ang oras na Zambasulta dito lamang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Oras na, Zambasulta. Muli po namin kayo iniimbitahan sa January 31, 2026. Araw po yan ng Sabado, alas 9 ng umaga sa KCC Mall de Zamboanga para makilahok sa ating National Bible Month celebration. Let us all discover and experience the amazing scripture. May mga games po tayo at mga surprises sa araw na iyan. Check our FB page for more info at kita-kits po tayo muli January 31, araw ng Sabado, 9 a.m. On the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Discover, experience, amazing beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Scripture, God's living word, changing the world. It's amazing.
as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Dixola, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Dixola, experience, amazing scripture, God's living word, changing the world. Let us Dixola, experience, amazing scripture, amazing scripture, scripture. The good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. Panyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton taarigla to na dituyo bag. Anda ba to man camping? Panyera, ta-prepare ko na dimyo go bag. Importante especialmente na ora del emerhensya, por ejemplo ya lang si Ayman Baha, kabar, nesesita kita evakwa. Tupaw tu panyera, pero kosa ba debe elaman deste? Importante kita kontene dito yung go bag mga essential items como el agua y ready to eat comida, preferable bastante para na 3 dia. No tamen olvida con el first aid kits, personal hygiene items como con el toothbrush, toothpaste y otros pa mga sanitary supplies. Asigura que tiene tamen tu flashlight, candela, lighter o posporo, whistle o pito, portable radio y extra batteries. Syempre, no olvida ko na dituyo mga importante dokumento. Asigura que hindi este ay muha adentro del dituyo bag. Prepara tamen ko na dituyo raincoat y botas. Pero panyera, pwede ba tamin yung include sleeping bags, imanta, pati tamin magakamisa? Si, basta asigura lang tu que hindi gayod bien pesaw dituyo bag. Para libyano lang si ay kargaya tu. Sige, preparaya tamin nyo con el dimio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita, liga na ora kay palta di aton preparasyon. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Lumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya, minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy na nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa Kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa Kanya. Ganito rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15.
na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa Kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms. At bilang network na nakasandig sa radyo, kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields, ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ng bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo, nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family,
maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. We're listening to FEBC Radio. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Oras na, Zambasulta. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Ngayong araw ng Biyernes ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga balita na naging mainit po itong linggong ito. Dahil alam niyo po ba, ang Second Congressional Commission on Election o EDCOM-2 ay naglabas po ng report na nagsasabing batay sa datos ng Department of Education mula taong 2023 hanggang 2025 humigit kumulang 70% ng ating mga mag-aaral ang hirap pa rin o etong may struggle pa rin po pagdating sa tinatawag na foundational skills pagdating nila sa grade 3. Ayon sa komisyon, kabilang sa mga kasanayang hindi pa sapat ang kaalaman ng mga bata ay ang pagkilala sa mga titik at tunog, pagbasa ng mga karaniwang salita, pagbibilang at paglutas ng mga simpleng problemang matematiko. Lumabas din sa 2024 Early Language Literacy and Numeracy Assessment na isa lamang sa bawat 3 mag-aaral sa grade 3 ang maituturing na mahusay o proficient. Higit naman na nababahala ang EDCOM-2 dahil pagdating ng mga bata sa grade 6, bumaba po ng 11% ang antas ng kanilang kahusayan base na rin sa resulta ng 2024 National Achievement Test. Nangangahulugan ito na isa lamang sa bawat 5 estudyante ang maituturing na may sapat na kasanayan para sa kanilang baitang. Binigyan din sa ulat na halos kalahati ng mga estudyante ay hindi pa marunong magbasa sa oras na tumapak sa grade 3 level. At ayon po sa paliwanag ng EDCOM,
ay nauugat ng problemang ito sa hindi pagmaster ng mga batayang kasanayan sa mga unang taon ng pag-aaral. At dahil po dyan, makasama po natin ngayong araw na ito para bigyang linaw tayo, lalo na po dito sa lungsod ng Zamboanga, kung ano nga ba ang estado ng ating mga mag-aaral o ng ating mga estudyante. Via Zoom po makakasama natin live ang mismong Chief ng Curriculum Implementation Division, DepEd Zamboanga City Division, Dr. Victoria Dagalea. Mga sir, Doc, good morning. Welcome po sa ating program. Po. Ayan. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa umaga ito. Yes po, Dok. Napakahalaga po na mapag-usapan natin itong topic na ito kasi po, dito po ba sa Zamboanga na-observe po ba natin yung same assessment o report po ng EDCOM 2? Yes, actually, isa yan sa mga tema ng mga pag-uusap namin, especially ngayon sa paghahanda namin sa school year 20, pagtatapos ng school year 25-26 at pagbubukas ng school year 26-27. Bahagi po ito ng konteksto na gusto naming iparating sa lahat. Kaya nga natutuwa ko po na ako'y maimbitahan sa dito dahil sa pamamaraang ito ay pwede ko ring maibigay, ma-advocate yung mga mga sitwasyon ng edukasyon dito sa Zamboanga City Division. Kasi naniniwala po tayo, hindi lang ito responsibility ng DepEd, ng ating mga guro, itong pagbibigay ng leksyon, pagtuturo sa ating mga kabataan. Pero Doc, tama po ba, pag sinabing foundational skills, ito po yung hindi pa sila knowledgeable sa counting, reading, at pag-identify ng mga numbers? Ito yung tinatawag natin foundational skills na nabibuild yan simula ng kinder, grade 1, 2, and 3. Nasa key stage 1 ang tawag natin dyan. Ito yung panahon kung saan itinuturo natin, we develop the competencies ng mga bata sa pagbabasa at pagbibilang. Dito natin nagsisimula ng learning to read. Bali ang activities, ang mga kasanayan na gusto nating mahubog sa ating mga estudyante ay yun na nga, yung learning to read. Yan yung stage na yun. Kaya sinasabi natin foundational skills. Magsisimula yan sa kinder, papuntang grade 1, grade 2, at magkakaroon ng peak ng pagdating nila sa grade 3 sa foundation. Kumbaga dapat grade 3 po, maalam na sila pagdating po sa mga asignaturang iyon. Yes. Tama ka, Sara. Kasi sa bahaging yan, dapat sa grade 1 and grade 2, nahuhubog na sila, nadidevelop na yung skills ng learning to read. Pagdating ng grade 3, nagkakaroon ng transition na yan, papuntang reading to learn. So pagdating sa grade 3, kaya nagkakaroon na ng mga additional subjects, may science na dati kasi sa public schools, pag dyan, sa grade 1 and 2, wala talaga yan. Pagdating sa grade 3, saka nagkakaroon na ng mga karagdagang mga asignatura kung saan ang foundational skills na tinatawag natin ay nagsisimula ng gamitin tungo sa pag-aaral. Kumbaga dapat by grade 3 po, Doc, parang ang gusto nating mangyari sa ating mga estudyante, hindi na lang basta reading and memorizing, meron na rin analyzation sana na pwedeng gawin ang mga bata. Kaya na nilang i-comprehend ano ba in punto ng subject na ito. Yung magamit na nila yung kaalaman nila application sa pagbabasa at pagbibilang sa pagkalap na pag-intindi ng mga ng mga binabasa nila at mga nasa paligid. Yun ang kaya sinasabi natin, siya yung building block ng ating learning. So ano po yung naging main reason po, Doc? Bakit ang alam ko po kasi, Doc, sa last report, ito rin po, medyo mababa rin po yung ating report tungkol dito. Ano po kaya yung dahilan, Doc? Bakit nananatili po tayo sa ganitong klase po ng rate? Marami kasing factors sa ngayon. Isa na talaga, 'di ba? Isa kasi ang Zamboanga City sa highly targeted
kasi isa tayo sa merong mababa talagang level rating based sa assessment in reading and literacy and numeracy talaga. So, kung tinignan namin at gusto rin nga naming pag-aralan bakit ito nangyari, no? Kaya nagkaroon kami ng masinsinang pag-analisa sa mga datos na ito at isa talaga yung COVID pandemic, yung COVID time was one of the most crucial element na dati na tayong medyo may problema, di ba? Alam natin yan, tanggap natin lahat yan. Pero yung time ng pag-pandemic, ilang taon tayo nun, nung yung wala tayong very little, especially pag-build ng foundation skills, hindi kasi ang reading, writing, counting are not skills that you can, na pwede mong nadidevelop mag-isa. Kailangan meron talagang teacher na marunong kung paano siya dinevelop. So nung panahon ng pandemya, medyo yung exposure to the proper process of learning, developing the skills, medyo nagkaroon tayo ng gap dyan kasi walang direct contact ang mga guro sa mga bata. Simula nung kinder, grade 1, grade 2, and grade 3. At alam natin na nakuan sila dyan, parang ang nangyari, modular kasi at nabigay sa mga parents yung kanila ang napakalaking responsibilidad ng pagtuturo ng may mga parents na kaya. Pero alam natin mas marami ang hindi trained dito. So isa talagang nagpalala ng ating sitwasyon ang pandemya natin. Isa pa, ang resources natin, no? Ang mga learning materials natin. Simula pa kasi nung Yes po. Pagsimula ng ating K-12 papuntang hindi natin hanggang ngayon may mga kakulangan pa rin tayo in terms of sa mga resources, libro especially. So isa yan. So yung COVID, during the COVID din, COVID time at yung transition to the new normal, ang tawag natin doon, yung new normal at to the current normal, medyo nagkaroon kasi ng pag-compress ng ating mga learning competencies na tinatawag na most essential, MELCs ang tawag namin doon, most essential learning skills. So may mga skills na hindi talaga na-develop at that time. So those are some of the things na nag-contribute. Siyempre, may marami parang environment, experience. Pero yung nagpalala talaga, yun. Yung time na ilang taon na yung mga bata kasi hindi rin kasalanan nila na may pandemic. Hindi masyadong fully developed ang kanilang skills. So ang nangyayari na promote ng medyo hilaw ang pag-develop ng skills. And that's what we are looking right now. Ito na yung result ng ating ng panahong iyon. Opo, actually dahil mailing ko lang po, Doc, no, may nagko-comment nga din na isa sa mga factor daw bakit din pagdating ng grade 3 ay wala pang foundational skills ang ating mga estudyante kasi po napopromote lang po lagi, no, kasi po naalala ko po, Doc, sa batch ko po uso po yung hindi po uso, I mean pag grade 1 pa lang kami, hindi kami marunong magbasa, nare-repeat po kami sa grade 1. Nagmamatter din po ba yun, Doc? Dati kasi talagang meron tayong no read, no move policy. Opo. Yun talaga. Ngayon, sa current, again, babalik ako dun sa pandemic. Isa sa mga naging kuwan natin doon is hindi tayo pwedeng hindi i-promote yung bata kasi bawal magbagsak. We expect them to be able to learn at home kasama ang parents through modular
through video, ang dami naming video recording, meron pa. So ang nangyayari, hindi naman natin nasasabing zero ang na-develop na skills, pero yung skills na nabuo ng mga bata, medyo yun na nga, may hilaw sa hilaw ang naging pagpuan sa kanila. So as they move to the next grade level, so nakikita natin yung kakulangan sa development ng basic foundational skills. So Yun ang isa sa atin. So since ito po yung result ngayon or evaluation assessment po ng EDCOM, mahahabol pa po ba natin ang ating mga grade 3 na hindi marunong magbasa, magbilang na turuan po? Ano pong pwedeng remedy gawin po ng DepEd at ng iba pong mga paaralan like sa private? This is the good news. Ang aral is already a law. Okay. Diba? Hindi ang aral is a remediation activity that was passed into a law in such a way na hindi talaga parang required na magkakaroon tayo ng mga measures to ensure na makaka-catch up natin. Sa ngayon meron kaming actually I'd like to share one of the major activities na ginagawa ng division office right now under the leadership of our schools division superintendent Dr. Roy Situbalia and ASDS namin si Dr. Ami Dumdumaya Montero. Their leadership right now is pushing for strategic directions kung saan talagang gusto naming alam ng lahat kung ano ang sitwasyon at alam ng lahat kung paano sila makakapag-contribute sa pag-aayos nito. So, bale lahat, meron tayong mga intervention activities that are central office led and at the same time localized din na ano tawag natin, PPAs, projects, programs, and activities that we hope will be able to help in the catch-up activities natin yan. So, ang nangyayari ngayon, bawat sa lahat ng schools, required po na meron silang mga aral activities. Yan yung academic remediation activities kung saan hindi lang ho ang mga slow, kundi lahat po ng mga estudyante ay binibigyan ng intervention activities. Mandated by law po yan talaga. So we hope we might not be able to have the immediate results in one school year, but tinitignan namin in the next 3 years kasi we are having measures to be able to ensure na ang mga teachers, ang mga schools are equipped for this catch-up activities natin in terms of improving learner outcomes po. Yung catch-up activity po natin ay magsisimula po ng kinder. Hanggang kailan po yan? Or wala tayo sa kinder kasi iba yung kuan ng kinder natin. It's more of the play-based preparation, pre-reading sila. So pagdating sa grade 1, diyan tayo nagsisimula. So meron tayong aral activities kasi meron yun nga sinasabi, we do the constant re-evaluation, reassessment of our learners to ensure na they are meeting the standards at the grade level. Kasi sa ngayon, marami tayong mga estudyante na nasa 3 levels below, especially in reading activities. So, ngayon, meron tayong mga aral program activities na ginagawa sa mga schools natin. Kanina po, Doc, na-explain nyo na po ano yung mga gagawin ng DepEd para po mahabol itong gusto nating maayos pagdating sa foundational skills. Pero may nakikita po ba tayong mga personal challenges din sa mga bata kaya nag-contribute din na sila din hindi po nakakapag-aral? Kasi para mapanawagan po natin sa mga magulang, ano ang pwede nilang gawin naman para po sa kanilang mga anak? Oo, totoo yan.
Alam mo yung itong tinatawag namin, nagbi-meet kami ngayon sa ating mga parents, sa MUMU tawag namin yan, masinsinang usapan, mutual understanding for to improve the teaching and learning ability. Kasi sa DepEd, ina-acknowledge talaga namin na hindi kakayanin ng DepEd mag-isa. Hindi rin kakayanin ni teacher at ng school mag-isa. Kailangan talaga natin tulong-tulong, especially sa ating mga parents. Meron kasing mga parents na, meron kasing tinitingnan natin na hindi fully committed to the improvement, to the efforts na ginagawa natin. Tulad nung tayo naging recipient ng tinatawag na Tarabasa ng DSWD, partnership namin with DSWD, na kung saan may mga parents tayo at yung mga nagsistruggle sa pagbabasa at pagbibigay. Kasama sila, pinopondohan sila ng DSWD, wherein pati parents tinetrain kung paano tutulungan yung mga bata. So, isa yan. Meron din tayong yung program natin last time, yung bawat bata mo bawat bata makakabasa program, no? Isa rin yan sa DepEd led activities na dito ginawa din sa Zamboanga City. So meron tayong ganun. Aside from the regular summer academic remediation activities, ang issue, ang naging problema, kunting-kunti lang ang tumutubon. Ang nagpa-participate. Ibig sabihin, may mga parents who are not very supportive of interested. They don't recognize. Alam niyo, may kwan kasi siya may mga parents na sila mismo ayaw. It was required sa lahat ng schools. Dapat meron tayong ganun. Pag walang batang pumupunta, ba? Pag walang parents na magsusupport, yun yung hinahanap namin, na yung recognition na hindi kakayanin, hindi pwedeng iwan na lang kay teacher sa school at kay principal sa school na gawin ito, na matuto ang mga bata. Kasi ito na nga, na we are very much behind the development of the skills of our learners. And of course, we know may impact yan, may epekto yan sa hindi lang sa ekonomiya ng bansa, kundi mismo sa pamilya, mismo sa bata, sa future prospects ng mga kabataan. Very recently we are once more moving into ito na nga. Paano kasi may mga aral activities, may mga bata na hindi hindi kasi it's different from the regular class program. Parang full out siya. So oras ng klase, may part dyan ng klase na yung mga bata na talagang struggling, frustration readers ang level, kinukuha yan sila ng mga reading teachers. Parang tawag natin doon full out classes for talaga yung one-on-one reading activity. So, ang issue natin, maraming bata na ito pang mismo sila yung nag-a-absent, sila pa mismo ang tumatakbo at na ayaw makipag-engage. Tumatakas talaga. So, since ayaw nila ng pull out, naghahanap naman kami ng ibang paraan para yung parang may separate classes talaga. Still, isa sa mga natin is yung the interest of the students and the support of the parents. Kasi pag ang parents tutulong kay teacher to ensure that yung bata ay magiging seryoso din sa pag-join, pagsali, pag-attend ng mga classes sa remediation, talagang papasok tayo. Kaya nga ang kuha namin, kasi bawat isang teacher, 5 estudyante lang dyan sa aral. Hindi pwedeng maraming estudyante yan. Para matutukan. So, opo, tutok talaga. So, sabi namin, pag merong isa o merong dalawa, go on, bahala. Kahit kung hanapin, hindi mo na mahahabol kasi yung makumpleto. Kung hindi mo talaga makukumpleto, sayang naman yung panahon na nandun yung mga bata. Kahit isa o dalawa o tatlo, pwede na. So, that's part, yun talagang interest, developing the interest, motivation ng parents and ng students. Kasi from our end,
may mga training activities, may mga materials na pwede namin na magagamit for the aral donation. Actually, Doc, na-witness ko rin po, no? Pero hindi po sa mga grade 3. Nung one time dumaan ako ng Barangay Santo Niño dito sa Zamboanga kasi i-interviewin ko po yung barangay kapitan. May ALS teacher po tayo doon at alam nyo po 2 to 3 hours na siya naghihintay sa kanyang mga estudyante, walang pumunta. At nakakalungkot po dahil alam naman natin ng ALS, ano po yan, extra effort po yan ng ating mga ALS teacher, ng ating mga guro. Pero yung mga estudyante, kanya-kanya po ng rason, hindi pumupunta. So, anong ine-expect natin, di ba, sa ating mga tagapakinig, gawa ng effort ng ating DepEd, kung tayong mga magulang at mismo mga estudyante na medyo yung focus din nila ay nasa gadget na rin po, no? Isa rin po yan sa mga challenge natin. Talagang hindi po tayo pwedeng mag-expect na may new result kung patuloy po ang mga hindrances, no, sa ating mga estudyante. Kaya, Doc, ano po yung panawagan nyo po sa ating mga magulang, sa ating iba pang sector community, no, para po ma-improve po tayo dahil tayo po ang sa future, tayo rin po ang maapektuhan nito. Imagine kung lahat ng mga kabataan natin professional ang tawag pero ay ang ating isipan medyo nasa mababang level po. Sige po, Doc. Ito nga, isa sa mga advocacy namin ngayon, ito yung nabanggit ko kanina, we are moving around the team, the MUMU team ang tawag namin. We go around from one district to another. Alam mo sino ang kausap namin? School heads, ang president ng Teachers Club at ang lahat ng PTA, SPTA presidents, mga PTA organizations of the different districts and schools natin. Kasi alam natin yung the change of the mindset kailangan is through information and proper dissemination of correct and diba, information sa mga tao. Ngayon, pag magkakaroon kasi na wala lang yan, hindi yan, wala lang yan. So, kaya nga gusto namin iparating na kailangan nating maging seryoso dito. Kung kami DepEd seryoso, hindi namin kaya. So, kailangan tutulungan kami ng ating mga parents para iparating at iparamdam, ipakita, iparealize sa ating mga kabataan na kailangan talagang matuto sila ng maayos. Hindi lang naman kasi sa Zamboanga City, parang sa buong Pilipinas talaga itong sitwasyon ng ganito. At nakikita na natin na even nasa high school and college level, no, meron tayong may mga struggling readers na rin tayo. At isa na rin yung napansin na rin even sa mga college na may mga college students tayo na hindi very strong ang kanilang reading skills. Medyo nahihirapan talaga sila to track down, to be able to cope up with the lesson kasi nga may kakulangan sa skills nila sa reading and writing and numeracy. So, dito sa realization na ito, hinihingi talaga namin ang panawagan namin sa mga parents kasi sa lahat ng mga education enthusiasts natin, sa lahat ng komunidad, na isa sa mga dapat nating iwasan ay ang pagle-label at ang mindset about people who are undergoing intervention and remediation activities. Nalilabel kasi may stigma. Kaya siguro sa dati kasi yung sa classes natin, di ba? Sino yung hindi marunong, ikaw nagre-remediation ka. Ngayon kasi iba yung kuan natin, it's not about dapat kasi hindi natin ikinakahiya, pinapahiya, at dapat open ang isip natin na yung mga remediation activities na ito ay ginagawa upang mas strengthen ang mga skills ng ating mga estudyante na dapat hindi ito ikinahihiya, hindi ito pinahihiya kasi sinasabi bobo kayo kaya hindi kayo dyan. Hindi dapat yan ganyan. Dapat ang mindset natin lahat dapat
maging magaling tayong lahat. At kung paano tayo magiging magaling, dapat sumasama tayo kahit hindi we even sa kuan namin, alam niyo, during the BBMP Tarabasa and summer remedial activities natin, mas yung mga nasa independent at instructional level, yung mas interesado. Mas mga kuan na hindi sila dapat, may mga schools na, ma'am, secret na lang, ma'am, ha? Itong mga nandito ngayon, ma'am, o ilan lang dito, ma'am, may mga instructional and independent level na napasama. Kasi ma'am, para makumpleto lang. Kasi yung mga mismong bata na frustrated, frustration reader na nagsa-struggle talaga, ayaw nilang sumali. Medyo may kuan kasi, ay, parang nakukuan na talagang hindi sila marunong. So changing the mindset, opening our views. Magsisimula kasi sa atin yan sa community. Dapat hindi natin sinasabing, kasama ka pala, nag-remediation ka, nag-tutor ka. Hindi dapat kasi, dapat ikinahihiya, but dapat ini-encourage Supportahan natin. O sige, dapat. sumali kayo niyan. Yun ang hinihingi namin ngayon. Kasi sa parents, hindi naman nagkukulang yung mga teachers and school heads na nagsasabi, ito ina-identify ang mga bata. Ito yung mga bata na talagang kailangan. And most of these children are not only in the power in the mind in the academically challenged line, minsan nasa poverty line. Yung mga batang mahihirap din. Kasi isa rin sa mga reasons why nakikita natin na bakit ayaw hindi sumasama. Lalo na dun sa ALS. Ngayon nagkakaroon kami ng ALS remediation activities. Yun na nga, that's a very, very clear scenario na naghihintay na si teacher, walang dumadating. Kasi may mga students pa rin tayo na yun na nga, sabi, ma'am, wala na kasi akong baon for that day. Wala na. Pag i-pull out mo ako, mag-extend ako ng classes. Wala nang budget for pagkain ko, ma'am. May mga ganun. So that's part. And our school is actually right now, our schools are actually also trying to partner with stakeholders, lahat na yan. Kasi nga, in recognition na hindi kaya ng schools. Pero isa po talaga yan. Siguro changing the mindset of everybody. That remediation activities, intervention activities should be encouraged and welcome. Ito yung panawagan ko as in the past few days that we have been moving around from Licomo to Limpapa na po natapos. Na-complete namin kahapon the last batch of our MUMU. So hopefully gusto namin na sana magkakaroon ng bukas na isip ang ating mga parents na kahit among the children, isa yan sa mga kinakuha namin sa values education ngayon na we are spreading the mentality na ang aral, ang remediation activities is a help for everybody. Kasi lahat, kaya sinasabi ko, hindi lang ikaw, malay mo, lahat ng ating mga estudyante are actually needing. Kasi lahat tayo during the pandemic we experienced the learning gaps. Nagkaroon ng stunting. Sa EDCOM, tinatawag nilang stunted, malnourished daw. Opo, may ganun na rin sa learning. No? Opo. Kung meron tayong learning poverty, sabi ko, learning poverty, meron tayong ngayong stunting, stunted learning. Ito daw, nasa malnourished na kala natin sa physical lang po yan. Opo. Ayan po, kaya muli po, no, maganda po yun, na-emphasize po ng mabuti ng ating guest ngayon. Yung pagtutulungan, yung support, na instead na i-condemn, i-discriminate, i-label, iwasan po natin yung hindi po nakakatulong dahil as a whole, magre-reflect po sa atin yan pag balang araw talagang maging kulelat po tayo sa mga foundational skills. Kaya po panawagan natin sa mga magulang, syempre po dahil nasa inyong level pang inyong mga anak, grade 3 pababa, kailangan kayo rin po mismo ang manguna sa pag-encourage sa kanila na mag-aral, i-priority ang pagbabasa, ang pagbibilang, pagtuto. At sa ating mga estudyante na rin,
sa ALS, no, alam ko maraming mga pagsubok. Yung iba sa inyo, kailangan na lang mas unahin ang pagtatrabaho, tulungan ang mga magulang. Pero sana, bigyan natin ng intentional na atensyon itong pagbibigay ng pagtuturo ng mga ALS teacher natin. Magtulungan po tayo, no? Dahil sabi nga po ng ating guest, kahit ano pong gawin ng ating DepEd, kung walang suporta din ng mga magulang at walang interest din ng mismo mga estudyante, hindi po talaga tayo makaka-expect na may bagong result, no? May result, at nakakalungkot po yung report na nakarating na ng college yung mga estudyante na may problem pa rin sa reading. So, paano na lang yung mga employer, mga parang sa Bisaya pa, mga tul na ng ilang ulo, di pa kabalo magbasa, di ka kasabot, naunsa naman mo, oy, paunsa ka nakagraduate, paano ka nakapagtapos ng college. So, magtulungan po tayo muli sa ating guest. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito sa ating programa, and we are praying po na sana one day magkaroon po ng magandang result ang inyong ginagawa po dyan sa DepEd. Muli ang ating guest for today, Dr. Victoria Dagalea, mga sir, Chief po ng Curriculum Implementation Division, DepEd, Zamboanga City. God bless you po, Doc. Salamat po. God bless you too. At syempre, maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. At magkarinigan po tayo dito muli sa Lunes, alas 7 ng umaga. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.